airport nung mga panahon na yon, lalo na sa Dubai ho. Tapos maririnig mo sa ating Vice Presidente, napakadali lang pong magpadala at kumuha ng eroplano. No? Makipag-usap lang doon sa mga malalaking mga commercial airlines para ipadala doon. Mga kababayan, mahirap at napaka-delikado po mga bossing. Kaya ang ating gobyerno, Pangulong Bongbong Marcos, pag makakita ng pagkakataon po, pag makakita ng pagkakataon na mailikas yung mga kababayan natin, ayun, kagaya na lang po nung 299 at 90 na mga kababayan natin na nakauwi na po mga bossing. Ngayon, tapos tayo kay Harry Roque, no? Speaking of fake news, kung matandaan nyo po, nakailang beses niya na inulit-ulit ng Vice Presidente, mga kababayan. Nakailang ulit ng inulit ng Vice Presidente yung mayroon daw pong utang ang mga Luistro, no? Kaila Inday Sara Duterte. Sinagot na din po yan, mga kababayan, panahon pa lang po ng kampanyahan. Kung maalala nyo, mga bossing, birthday po ni I Am Batman ngayon. Kaya batiin natin ang happy birthday. Punta na sa birthday. Maligayang bati sa iyo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ngayon, balik tayo sa topic, mga bossing. No? Sabi ni Sara Duterte, noon pong eleksyon, may utang daw po ang mga Luistro sa kanila. Ngayon, sinagot po agad-agad as in agad-agad. No? Gabi, nangyari yon, pangangampanya para doon sa kalaban ni Luistro na may tulong ang Vice Presidente. Kinabukasan ng umaga, mukhang wala pang hilamos mukhang wala pang hilamos si Congresswoman Beatrix Luistro noong mga panahon na yon. Sinabi niya, pakitaan nyo kami ng ebidensya, labasan mo kami ng papel, dokumento, para naman sa ganon, agad-agad naming mabayaran. At mga bossing, hinintay ko yung sagot ng Vice Presidente doon, ha? Bakit to? Kasi gusto kong magkaroon ng views. Hindi, totoo naman. Hinintay ko kasi fake news, tapos sumagot yung pine-fake news, tapos siyempre iintayin ko ano kaya ang sagot ng Vice Presidente dito kasi hinahanapan sila ng ebidensya na meron daw utang. Wala akong narinig. Kaya sabi ko, patay, hindi sumagot na naman ang Vice Presidente. Wala akong views nun. No? Tahimik na naman. Napansin ko, mga kababayan, ang estilo pala ng mga DDS, babanat ng fake news, pag sinagot sila, hindi na ho sasagot. No? Kasi mapapahiya at lalong lalalim. Ngayon, napansin ko, sinabi ulit yun ng Vice Presidente. Doon naman sa napakalaking vlogging company ho na SMNI, mga bossing. Sila Banat Bay. Doon sumagot ang Vice Presidente. Sabi ko, inulit niya ulit. Hinahanapan sila ng Hinahanapan sila ng ng ebidensya, dokumento para ipakita, para mabayaran yung sinasabing 8 to 9 million. Wala naman. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa din na linalabas na ebidensya ang bise. Ngayon, mga kababayan, alam naman po natin na si Congresswoman Beatrix Luistro ang isa sa mga nangunguna na talagang ipa-impeach ang Vice Presidente. Meron ditong sinabi si Congresswoman Beatrix Luistro doon sa impeachment ng Vice Presidente. Ang saligang batas, ang ating kumpas. Ayan. House Committee on Justice Chairperson and Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro vowed that the panel will be guided by the Constitution and pursue of truth as it hearing on the 2 remaining impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Simulat sa pool naman mga kababayan nakasunod at sinusunod nila yung tamang proseso at yung kung ano po ang nakasaad sa konstitusyon. Pero alam niyo po kung sino ang hindi sumunod noong mga panahon ng unang impeachment? Senado. Di ba? Senado.
Ang sabi sa konstitusyon ng Pilipinas, mga boss, chief amo, sir, na kapag ka may 1/3 na lumagda para sa impeachment ng vice-presidente or kung sino man pinapa-impeach, ay dapat ang Senado agad-agad po na maging impeachment court na. Una, pinagbigyan si Chis Escudero. Kasi daw, magsasarado na ang Senado. So, kailangan daw nila ng 2 buwan na relaxation, na pahinga at sarado. At pagbalik ng Senado, doon nila uumpisahan ulit. Pinagbigyan, tayo naman, sabi ko, okay, sige, fine, hintayin natin. After nung 2 buwan na yon, mga bossing, nag-request pa 1 linggo daw. Kasi hindi pa nila alam kung ano yung gagawin nila. Kumbaga, hindi. Kumbaga, alam mo yun na, papalapit na yung kakaharapin mong isang malaking trabaho eh. Kahit papaano naman ba, no, habang nagbabakasyon ka, unti-untiin mong basahin, alam mo, pero wala relax talaga sila eh. No? So, iyon na nga ang ginawa. Tapos nagkaroon ng remand, ibinalik sa Kongreso, nagkaganon, hanggang sa umabot na po ng archive. Mga bossing. Talagang doon sa Senado, nagka-problema. Ngayon, eto na ho, iba na po ang nakaupong Senate President. Tito Soto na po ang nakaupong Senate President, mga kababayan. At sa nakikita ko dito, ito ang pinangangambahan ng kampo ng Vice Presidente. No? Bakit? Mukhang mahihirapan na ho sila na ituon sa iba. Yung impeachment. Mukhang mahihirapan na po sila, mga kababayan, na gawan ng butas para iba na naman at hindi na naman po sila makadepensa para dun sa impeachment ng Vice Presidente. Nung last year, ano po ang ginawa nila? Ay hindi pwede na 2 o ilan ang impeachment sa loob ng 1 taon. Ganun daw ho. Nakabutas sila. 'Di ba? Pero kung hanggang ngayon ho, mga kababayan, tatanungin nyo ako, nasagot ba ng Vice Presidente ng kampo niya at nung 16 na mga, ano tawag doon? 16 na mga lawyer ng Vice Presidente, wala. Wala tayong narinig na mga sagot. 'Di ba? Sabi ni founder ng Cereza Force, tuloy-tuloy na 'yan tingin ko, Ninong. At yun din po ang nakikita ko. Yun din po ang nakikita ko, mga kababayan. Masasaksihan natin kapag umabot na to sa Senado, masasaksihan na po natin yung tagisan ng ebidensya at tagisan po ng depensa noong ating mga noong ating mga yung mga naglalaban sa impeachment, di ho ba? Bitrix sabi, hindi Bitrix. Parehas lang yan. Basta si Luis Tro ang binabanggit natin. Sabi ni Raul Marasigan, ngayon ho ang kinatatakot nila. Dahil hanggang ngayon mo, kung makikita at maririnig nyo ang Vice Presidente habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili at idinidiscuss si Mary Grace Piatos, nahilo ho ako eh. No? Hindi ko pa rin ho maintindihan eh. Ibalik ho natin. No? Mabilisan lang kasama nitong topic na ito, mga kababayan.